Katulad nito, katulad nito sa sobrang atat ni Sara, mga kababayan. Ito makita ko sa inyo, mga kababayan. Sa sobrang atat ni Sara, mga kababayan, tignan ninyo si Leni Robredo. Ito na, mga kababayan. Tignan nyo si Leni Robredo. Hinabol ang ratings ni Sara. Nako po, laka, ito na, lumagapak na. Oo, mga kababayan. Deklara kasi ng deklarang tatakbong presidente. Ito. Check natin, Leni Robredo. Tignan nyo, si Sara, nag-negative 12. Si Leni, nag-positive 21. Nahabol ang ratings ni Leni. Ito. Wait lang mga kababayan. Nang makita at marinig ninyo. Meron na naman daw lumabas na panibagong survey ba yan? Yes, kahapon sinabi na natin yung yung mga naging pahayag ni ng Okta head na si Ranjit Rai na meron silang ilalabas next week na bagong survey kung saan nakikita yung mga yung mga posibleng maglaban-laban for 2028. Ayan. Tama ba ako? Oo, 2028 presidential elections. Yes. So kagabi sinabi na po niya na medyo merong parang trend doon sa survey na yon na lumilito yung lamang ni Vice President Sara doon sa mga gustong pumalaban sa kanya. Ayan na. So ngayon, pakinggan natin dahil interview sa ni Cheryl Cosing kanina. Para more details. Ano pa ba ang detalye dyan doon sa survey ninyo? So ito po yun. It's between 9 to 12%. Yun po yung 9 to 12 percentage points po ang lamang. Dahil may margin of error tayo, lalabas kami ng formal na report tungkol dito. Ayan. And most likely next week siya. Research yan mismo nagsabi Sa malayo pa po to. President mismo ng Okta Research yan nagsalita. Lamang si Leni ng 9 to 12% kay Sara ngayon. Tumaas si Leni. Bakit? Kasi nga mga kababayan, sabi ko nga si Leni hindi pa nagdeklara yan Hindi pa nagdeklara si Leni, mga kababayan. Ito President si Ranjit Rai. Ito mga kababayan. Rai ba pagbasa niyan? No? Si Leni hindi pa nagdeklara, may ratings na. Si Sara, ang aga-aga nagdeklara, bumabagsak na. Continue. Predictive. Ito ay preliminary results. Bagamat, dapat lang siguro i-emphasize, ay leading pa rin po si VP Sara Duterte sa preference. She has some 33% of the preference for 2028 na napakalayo pa. And si VP Leni is around 21%. Okay. Pero parang hindi Take note mga kababayan. Si Sarang nagdeklara 33% ang ratings niya. Si Leni hindi pa umimik, may 21 na. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan sabi ko sa inyo, itong 33 ni Sara, pag lumabas pa yung bank account ni Boying at ni Trillanes, lumabas na si Madriaga. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung 33 na yan, tandaan ninyo si Leni Robredo, si Mama Leni, hindi pa nagdeklara. May 21% na. Ganon ang tao kamahal si Leni. Gising na kasi ang tao mga kababayan. Gising na ang tao. Hindi mo po pwedeng sabihin si Leni naging Vice President walang kwenta paano ba naman ka magkaroon ng kwenta kung ang presidente ay binababoy ka? Paano ka magkaroon ng kwenta kung ang presidente ay hindi ka man lang halos bibigyan ng pondo? Unlike kay PBBM ngayon na hindi naman niya inano si Sara lang naman ang galit sa kay BBM. Si BBM tahimik lang. Ni minsan ba si PBBM sinabihan ba si Sarang lutang, bangag, adik, wala. Pero kay Digong noon, ma'am, mag-aral ka ma'am kay wala kang alam. Sabi ni Digong yan, di ba? Tandaan nyo yan mga kababayan. Si Leni, si Leni, may 21% na ratings. Hindi pa nagdeklara yan. Paano pag nagdeklara pa yan? Ako. Mamumulot ng alikabok si Sara, pupulutin sa kongkungan to. Continue. nakakagulat na si VP Sara pa rin yung
number one kasi siya pala Mm. naman yung nagdedeklara. Correct. Siguro, nandyan ulit yung mga supporters ni VP Lenny, kaya lumalapit yung numero. Pero wala pa naman din kasi siyang official na announcement kung tatakbo pa siya or Ako hindi. naman, tingin ko Maset, it all Oo. depend kung ano yung total number of aspirants. Mhm. Totoo din Kasi yan. pag marami na namang sumali sa laban, Mhm. it will dilute yung lead no. Sabihin Yes. lead or yung kung sino man yung second sa lead, pwedeng mabawasan din siya. Actually, mga kababayan, si Lenny kasi, subok na yan. Si Lenny kasi, plakado na yan eh. Ilang beses na yan si Lenny lumaban. Nung tumakbo siya bilang Vice President, noong 2016, si Lenny mayroong 16 million votes nanalo. Noong 2022, tumakbo bilang Presidente, mayroong naabot na 17 million votes, mga kababayan. Bakit nagkaroon ng 17 million votes? Mahirap hanapin yun, mga kababayan. Na-break ni Lenny ang record ni Digong noong pagkatakbong presidente ni Digong noong 2016. Di ba? Ang boto ni Digong 2016 is 16 million. Na-break ni Lenny noong 2022, naging 17 million. Pero mga kababayan, kaya po natalo si Lenny dahil nagsanib puwersa ba naman itong 16 million ni Digong at yung mga loyalista ni PBBM. So nahakot lahat ni Sara at ni PBBM. Ngayon mga kababayan, eto ngayon ang problema. Yung 31 million ni PBBM na wala ng gana kay Sara, saan ka ngayon didikit? Malamang kung ikaw loyalista, no? So instead na piliin mo si Sara, dun ka na lang kay Lenny. 'Di ba? Kung tutuusin. Kung si Sara at si Lenny lang din naman ang maglalaban, kung galit na galit ka kay Sara, malamang kay Lenny ka pupunta. Kaya mga kababayan, kung yung 17 million vote ni Lenny noong 2022, dadagdagan ng 31 million vote ni PBBM, putang ina Sara, sa kangkungan pulutin. Maniwala ka sa akin, Sara, iiyak ka talaga. Luha sipon mo magsalubong. Sa 2028, maniwala ka sa akin, Sara. Pasalamat ka, nagkaroon ka ng 32 million noong 2022 election. Kasi nakita mo naman na ang BBM at DDS, yung loyalista at DDS nagsanib puwersa. 'Di ba? Pero ngayon, gising na ang mga loyalista. Kita mo sa lahat ng loyalista, si Respicio lang ang naiiba. Ilocano ako, mahal namin si PBBM, pero napakaraming Ilocano, walang sumuporta. Di ba? Kita mo, Ilocano ako, ayaw namin kay BBM, pero siya lang mag-isa. Di ba? Kita mo, dyan mo masisilip mga kababayan na Ilocano ako, pero ayaw ko kay Marcos. Pero putang ina, siya lang naman mag-isang Ilocanong nag-volunteer na ganun. So nagpapatunay na ang halos lahat ng loyalista nandyan na buo muli. Kung meron mang mga loyalistang senior citizen na pumanaw na, may mga apo at mga anak yun. Na pumapalit. Kung may loyalistang namatay isa, mapapalitan ng 2-3. Mas dadami pa. So ngayon mga kababayan, wala, mahirap. Kung hindi kaya ni Sarang lamangan ang 17 million ni Lenny na sulid noong 2022, huwag ka na lang tumakbo pagkapangulo. Maniwala ka sa akin, mga kababayan, maniwala kayo. Si Leni Robredo mula 2016 hanggang 2022, yung sulid, 16 million, 17 million buhay. Nandiyan nakatatak. Yung kay Sarang 32 million, hiram lang yun eh. Bakit? Paano siya nagkaroon ng botong 32 million eh, hindi naman siya kilala? Diba? Kung hindi lang din naman dahil sa loyalista yon at yung mga bagong mga PDP, yung mga liberal supporters ng mga Aquino na, syempre kung ikaw Aquino, saan ka pa bubuto? Alam nyo kung bakit na wala ng suporta si Lenny sa mga Dilawan noon? Kasi nag-iba si Lenny, nag-pink. Nag-pink si Lenny. Kaya yung ibang mga Dilawan, nasabi sila, di ba dilaw to, ba't nag-pink siya? So ano ba to? Labo-labo na ba sila? Kasi hindi kasi alam ng mga Dilawan iba noon na, bakit nag-pink si Lenny? Bakit hindi dilaw? So ngayon, nahati, kumbaga nabawasan si Lenny. So doon na lang sila bumuto kay Bongbong at kay Sara.
Pero ngayon mga kababayan, napagtanto-tanto ng mga bumuto kay Sara na parang balik yata tayo kay Lenny. Bakit? Parang mas matino si Lenny kaysa kay Sara. Patay ka din ha. 'Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, katulad nito, katulad nito mga kababayan, merong ano ngayon, ito, tandaan niyo si Lenny hindi pa presidente, gumagalaw na. Laging pinagyabang mga kababayan, laging ipinagyabang ng mga taga Davao, no, na kinukumpara nila itong Naga sa Davao. Sa Davao daw, kumpleto lahat, mataas ang era, moderno na daw ang kanilang mga bus. Pero ang mga hindi nakakaalam sa Davao, yung mga squatter area na napakadami sa gitna ng syudad, ang hindi nila nasisilip at hindi nila kayang balandra kasi nakakahiya. Yung maraming pokpok at maraming club na ultimo si Pulong ang isa sa mga customer, hindi nila maisabi yun. Mga kababayan, sa mga taga Davao, lukuhin ninyo, lilang ninyo na mga hindi nakakaalam dyan. Kapag ka nagsabi ka, ano bang ipagyabang ni Lenny compare kay Sara na wala pa daw napatunayan si Lenny sa Naga? Samantalang ang Davao daw, marami na daw nagbago. Maraming nagbago, kaya nga araw-araw may shabu Pero sa mga nakakaalam, sa gitna po ng syudad, napakaraming squatter dyan. Yun ang hindi maipagyabang ng mga taga Davao, yung napakalaking squatter sa gitna ng syudad. Yun ang hindi nyo maitanggi. Bakit hindi nyo ilabas yan? Yung napakalaking squatter dyan sa gitna ng syudad na merong sityo-sityo. Alam nyo, yung squatter sa Davao I will tell you frankly, halimbawa ito Davao. Ito Davao to. Itong buong palad ko Davao yan, buong kamay. Yung gitna niyan, ito squatter. Dito squatter. Ito squatter, ito squatter. Dito syudad, dito gilid ng dagat. Yung pinakagitna niyan, squatter yan. Hindi nila maipagyabang. Hindi nila maipagyabang yan. At yan ang hindi nila nilabas na ang akala nila maloko nila ang mga taong bayan dahil maganda daw sa Davao, mataas daw ang era. Pero bakit hindi nyo kayang ipakita na mayroong squatter dyan? Mas masikip pa ang iskinita kaysa sa Tondo. Buti nga sa Tondo, kasya ang tinwheelers pag dumaan sa iskinita ng Tondo ng squatter Sa Davao, ultimo motor, hindi kasya. Ganyan kasikip. Oo, meron po, Ma'am Vicky Carriero. May isang channel po ako. Ken Times. So, ngayon mga kababayan, ito nagawa ni Lenny na hindi kayang gawin sa Davao. Bakit? Ngayon mga kababayan, sa krisis natin sa langis, no? Ano bang ginawa ng Davao para masolusyonan nila ang mahal na langis sa Pilipinas ngayon? Ang taas ng gasolina, presyo ng gasolina. 'Di ba? Ano bang nagawa sa Davao? Paki-comment mga kababayan. Comment kayo dyan sa comment section kung meron bang aksyon ang Davao government sa problema sa presyo ng langis. Bukod sa pinakalat nila na nag-donate daw ang Brunei ng gasolina sa kanila. Tapos ending, 6 na gasoline station nagsara. Di ba pinakalat ng mga DDS na, ang Brunei nag-donate ng gasolina sa Davao City. Tapos pagkabukas binalita, 16 na gasoline station nagsara. So wala silang aksyon bukod sa fake news. Wala silang naitulong sa mahal ng langis. Pero ngayon mga kababayan, di ba ang pinagyabang nila, ang laki daw ng era ng Davao City. Ang taas daw ng kinikita, taon-taon. Pero mga kababayan, tignan nyo si Lenny Robredo. Yung nilalait nila na Naga, basahin ko lang Nilalait nilang Naga si Lenny, wala daw improvement, wala daw building, wala daw magandang pasyalan sa Naga, sabi nila. Naga, nagbigay ng 500 pesos daily fuel voucher to jeepney drivers. Mayor Lenny Robredo has signed an ordinance granting 500 pesos daily fuel voucher to public utility jeepney drivers in Naga City for 1 month.
Kita nyo yan? Everyday, 500 pesos. Free gasoline or fuel voucher sa public utility jeepney sa loob ng isang buwan. Putang ina. Bakit hindi nagawa sa Davao yan? Di ba ang laki ng era nila? Bakit si Leni nagbigay ng 500 pesos kada jeepney driver everyday sa loob ng isang buwan? Putang ina. Kung maka-1,000 jeepney driver ka dyan, magkano yun tag 500 isang buwan? Sa loob ng isang buwan, 500 a day. Di ba? Ma'am Linsudo, hello po. Kita nyo yan? O bakit hindi nagawa sa Davao yan? Kung magaling ang mga namumuno sa Davao. Di ba? Pinagyabang ninyo ang Davao. Meron kayong bus na advanced at modern. Meron kayong mataas na era. O bakit pagdating sa mahal ng gasolina, wala kayong aksyon? Samantalang si Leni ngayon, Mayor Leni Robredo has signed an ordinance granting 500 pesos daily fuel to public utility jeepney drivers in Naga City for 1 month. Ma'am Susan Vergara, hello po. Biruin mo yan? Isang araw, 500 pesos sa mga driver ng jeepney sa loob ng isang buwan. Putang ina, 15,000 yan 15,000 yan. Kada driver. Bukod pa yung ayuda na bigay ng presidente bukod pa yung ayuda. Bakit ngayon ang Davao walang ganyan? 'Di ba? Yan ang problema ninyo ngayon. Tanong, mga kababayan, comment nga ako dito, putya, bakit sa Davao walang ganyan? Ayan na, mga kababayan. Akala, hindi pa presidente yan, gumawa na ng ano. Hindi pa presidente yan. Ang tanong, maraming DDS nag-comment, what is the source of the money? Saan daw galing ang pera? Putang ina, alam nyo si Leni, kahit vice president yan noon, walang pondo yan. Nagkakaroon ng pera yan kasi maraming mga private entities, mga private businesses na handang mag-donate sa kanya. Kung nagbigay man si Leni dyan ng 500 pesos daily sa mga jeepney driver, hindi mo na problema kung saan galing ang pera. Si Leni na ang problema noon kung saan niya galing. As long as wala namang record si Leni pagnanakaw, mga DDS. Pagbintangan nyo pa si Lening nagnakaw para ibigay sa mga jeepney driver? Pagbintangan nyo pa? Si Sara lang naman yung may issue. Tapos si Leni, pagbibintangan nyo, ano ang sabi dito? What is the source of money? Dapat yung mga commuter ang bigyan mo para madagdagan pamasahe. Putang ina. Bakit magbigay ka sa mga commuter? Ano yung mga commuter? May mga sarili naman yung trabaho. Diba? Ibigyan mo yung mga jeepney driver para hindi umangal. Ito, bobo ditong nag-comment, dapat yung mga commuter ang bigyan mo para pandagdag pamasahe. Putang inang yan. Jeepney driver na lang ang bigyan mo kaysa sa mga commuter. Kung ang commuter, kung sumasahod naman yung 30,000 amat, paano kung ang commuter dyan is call center agent? 30,000 to 40,000 amat, di kawawa naman yung driver ng jeep. Na kumikita lang naman ng 600, 700 a day sa pagdadrive. Diba? Diyos ko, mga kababayan, hindi kayang gawin ng Davao yan. Kasi laging ipagyabang ng Davao City, ganito kami sa Davao, improve kami sa Davao, maunlad kami sa Davao, pero araw-araw may shabu. Diba? Kaya yan, isa sa rason mga kababayan na kung bakit si Leni Robredo tumataas talaga ang ratings. Biruin mo hindi pa nagdeklara yan, may 21% ratings na. Si Sara nagdeklara na, ilang buwan nang nakalipas mula nung nagdeklara, ayun, 33 pa rin. Kita nyo yan? 33 pa rin yung ratings ni Sara, katagal-tagal na niyang nagdeklara. Yun ang patunay, mga kababayan, na marami talaga nagmahal kay Leni.